Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Pag-usapan naman natin yung X-curve concept. So again, pakitype nga X para hindi natin makalimutan. Kalimutan nyo na po yung ex nyo, yung ex-boyfriend nyo, ex-girlfriend nyo. Wag lang tong X na concept na to, no? So, kaya siya X kasi dalawang line lang tatandaan nyo. Yung line na pataas, ito yung ating money line, savings line. Dapat habang tayo ay tumatanda, nadadagdagan pala tong ating savings line or savings hanggang sa magiging big savings. And yung kalaban niyang line is the line of responsibility. So, habang tayo ay nagsisave, nababawasan ng ating responsibilidad. So, marami tayong mga responsibility, marami tayong pinagkakagastusan, no? Food, shelter. Kami dati, sobrang tagal din namin nag-rent, no? Sobrang malaking part yan ng ating expenses. Clothing, education, of course, sa ngayon, no? Hindi na biro ang magpaaral, kahit kinder yan, kahit public school, sobrang gagastos ka din talaga. Health, no? Pag, syempre, anytime, pwede may magkasakit sa pamilya, kailangan natin ng fund for health. And debts and loans, syempre, responsibilidad natin to, kailangan talaga mabayaran natin. And dito sa part na to, less secure tayo kasi ang dami nating binabayaran, ang dami nating responsibility, pero yung nagsusupport sa ating mga needs ay active income. So, ang active income is temporary income kasi you work for money sa stage na to. So, ibig sabihin, kailangan magtrabaho ka para kumita ka. So, sample natin dito, empleyado ka. Pagka pumasok ka, may income ka. Pag wala ka ring income. So, kaya kagaya nga nung kung employed ka, hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo na 5 months kang magbabakasyon. Di ba? So, wala naman yata nagsabing ganun na empleyado. Kung may magsabi man, resignation na yon, di ba? Kasi nga, hindi pwedeng hindi ka papasok. So, yun yung active income. Kailangan physically present ka para kumita ka. So, ganun din pag nagtitinda ka ng mga ulam, karinderya. So, pag bukas yung tindahan, may income. Pag sarado, hindi ka nagluto, wala. Kaya active kasi kailangan ng presence mo. So, ang hirap, no? Ang taas na responsibility, wala masyadong savings. Daming binabayaran. So, meron tayong dalawang if sa ating life, no? Kaya sa gitna niyan may if. What if we die too soon? Paano pag may nangyari sa'yo? And what if we live too long? Ito naman, paano pag mahaba naman yung buhay mo? So, anong gusto nyo? Mag-expire kayo agad? Die too soon? Or live long? Di ba? So, sa mga gustong die soon, pakitype die. Di ba? Or, ito naman, syempre, long, di ba? So, pakitype long kung gusto nyo humaba buhay nyo. Di ba? So, of course, lahat halos pipiliin yung long. Di ba? Yun, we want to live long. Pero, hindi natin alam, no? Kasi yung kuya ko namatay siya at the age of 37. So, ang kailangan lang dito, may solusyon tayo. Dahil nga meron tayong mga responsibilidad, pag sakaling tayo ang breadwinner, may mangyari sa atin. So, ito yung solusyon natin. If we die soon, importante meron tayong insurance or tinatawag na protection. Pakitype nga protection. So, ang life insurance, tinatawag din yan na protection kasi kapag ka nawala tayong mga breadwinner, malaking kawalan yan sa pamilya dahil nawala yung income sa pamilya. Pero yung mga gastos nandun pa rin, yung mga needs nandun pa rin. Like kung 3 anak mo, nag-aaral pa lahat yan, may nangyari sa'yo, kahit na OFW ka, 100,000, 200,000 kinikita mo per month, temporary lang yan. Kasi pag may nangyari sa'yo, mag-aaral pa rin mga anak mo pero mag-i-stop na yung income mo. Kaya importante may protection tayo or life insurance. Kaya tinatawag din siya na income replacement. Kasi may instant money na marireceive ang family natin pag meron tayong protection or life insurance. Yun ang sasagot sa mga needs ng ating family. And of course, pag tumanda tayo, syempre, nandyan pa rin yung mga needs natin, no? Especially the healthcare. Pansin ba natin yan pag may pension yung mga kakilala nating senior citizen, usually may inaalat na sila dyan, no? Na
sa kanilang pension or retirement fund na 2,000 per month, 5,000 per month na para sa gamot nila or maintenance. So healthcare, hindi mawawala yan pag tayo ay live too long, no? Of course, kakain pa rin, kailangan pa rin ng bahay, may clothing pa rin, basic yan, no? And of course, ang goal natin na pag-aral mo na yung mga anak mo at debt-free ka na by that time para wala ka ng responsibilidad. So, ang solusyon natin dito, dahil may needs pa rin tayo, we have to protect ourselves naman. So, ito yung, pag may investment tayo, makakatulong yun pag tayo ay nag-retire. At kailangan talaga natin ng big savings or investment kasi ito yung magtatrabaho para sa atin. Kaya nga money, work for you. Diba? So, pag meron kang investment, like 3 million, kumikita ng 10%, may 300,000 ka per year na nare-receive kahit hindi ka na nagtatrabaho. So, yun yung tinatawag na passive income or money working for you, living on interest. Diba? So, kaya tinatawag nila na Lola Loy. So, ibig sabihin ng Loy, living on interest. So, gusto ba natin maging Lola or Lolo Loy, di ba? So, yan. And of course, in between, of course, kailangan natin, bata, matanda, we need healthcare and we need emergency fund kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Like, magkaroon ng typhoon, magka-earthquake, magkaroon ng sakit yung family members natin or aging parents. And kailangan natin ng short-term healthcare and long-term healthcare. So, pagdating sa investment, syempre, ang dami nating choices, pwedeng sa bank, pwedeng sa bonds. Ito yung mga guaranteed naman yan, hindi magne-negative, pero walang growth. So, pwede ka rin mag-invest sa mutual funds, stock market. May growth yan, pero syempre, pwedeng mag-loss ka. No? Pwede ka malugi. So, high risk. Kaya yung iba, nag-i-invest sa PDF Most 18 and Kaiser kasi dito, bukod sa may growth yung pera mo, hindi magne-negative. Sa Most 18 may life insurance. Sa Kaiser kompleto, may healthcare din siya, life insurance, hindi magne-negative at may growth yung pera mo kung di mo nagagamit yung healthcare fund mo. So, meron kasi tayong tatlong financial need, no? Kaya pag-uusapan yung kompletong financial planning, kailangan i-consider mo to, hindi lang investment. Healthcare, life insurance, and investment. So, yan ang maganda sa Kaiser kung talagang medyo limited yung pera mo, yung fund mo. Ako dito ako nag-start Kaiser kasi 3-in-1 na siya. May healthcare, insurance, and investment. Kaya sabi ni Daniel Padilla, yung Kaiser Ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Diba? Kasi lahat ng basic need mo sa financial foundation, nandito na sa Kaiser. So, sino ba yan si Kaiser? Hindi ko kilala yan. So, actually, marami siyang accredited na hospital. Kasama na dyan yung top 4 na hospitals. Si Asian Hospital, dito yan sa Muntinlupa. St. Luke's, meron yan sa Quezon City Global City. Makati Med, kilala naman natin yan. At yung isa pa sa mga top hospital, yung The Medical City. So, marami na rin tayong accredited na hospitals and clinics, 2,000 plus, doctors, 12,000 plus, and even si Kaiser, meron siyang clinic, ang tawag Kaiser Medical Center, nasa 10 na yung branch natin, makikita natin yan sa mga SM Mall tsaka Robinsons Mall. So, maganda, no? Kasi, yun nabanggit natin na healthcare, life insurance, investment, nasa Kaiser na. Kaya tinatawag na 3-in-1 investment. So, paki-comment nga dyan, 3-in-1. Diba? So, kasi, nandito na yung kailangan natin sa financial foundation natin. So, pag sinabing Kaiser, tatandaan nyo lang, 720. So, ano ba yung 720? 7 years mo lang babayaran and 20 years yung term niya. No? So, para mas maintindihan natin, kailangan ma-discuss natin yung benefits per period kasi may 4 na period to, no? Accumulation period, ano ba yung mga benepisyo mo during the first 7 years o habang nagbabayad ka. Extended period, ito naman yung after mo magbayad, ma-fully paid yung plan mo, ano yung benepisyo mo from 8th year to 20th year.
And then pag nag-mature na, ito yung 20th year na, no? Naka 20 years na yung plan mo, matured na yan. So, ano yung mga makukuha mo? And kung hindi mo pa kunin yung mga benepisyo mo after 20 years, may tinatawag pa na long-term care period. Ayan, so pag-usapan natin yung accumulation period. Sa first 7 years, ito yung mga benepisyo mo habang nagbabayad ka. So, una is hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag ma-confine ka, meron kang benepisyo. And then, may free annual physical exam. Ito yung usual na APE na binibigay din sa atin sa ating short-term healthcare. So, ito yun, no? Meron tayong basic 5 na tinatawag. Ito yung physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, and yung CBC. Of course, may dental benefit din yan. Meron tayong usual, no, na unlimited check-up sa dentist, tapos yung unlimited simple tooth extraction, no? Tapos may once a year na yung free dental prophylaxis or cleaning. And then may 20-year life insurance ka. So, ibig sabihin, once na na-approve na yung policy mo, meron ka ring life insurance coverage. 'Di ba? Kasi 3-in-1 si Kaiser. So, ibig sabihin, meron din ditong coverage na, halimbawa, 450,000 yung life insurance coverage mo. Kung maaksidente ka, yun ang naging cause of death mo, madodoble yung 450,000. So, up to 900,000. And then, may tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Kasi, may case talaga na yung policy holder, for example, may nangyari sa kanya, no, na namatay yung policy holder. So, ang mangyayari, marireceive na family yung life insurance niya, plus, hindi na kailangan bayaran ng beneficiary yung balance, no, nung plan niya. Halimbawa, 1 year ka pa lang nakapaghulog, 7 years to. So, yung 6 years na balance, waive na. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary natin. Plus, naka-cheque yan, or pwedeng i-deposit sa bank account natin, yung nung beneficiary, no, yung life insurance coverage. Okay? So, malaking tulong sa pamilya kasi walang tapon nga na plan. Ikaw makakagamit kung tumagal yung plan, or kung may mangyari sa'yo, transfer lang ng fully paid sa family mo. Okay? So next is extended period. Ano naman ang benefit natin, no? Pagka fully paid na natin tong plan. Ito yung 8th year to 20th year. So again, meron pa rin siyang hospitalization or inpatient benefit. May may coverage sa in case na ma-confine tayo. Nadagdag yung consultation. Ito yung outpatient benefit, no? Pwede na yung mga check-up. And then maternity para sa mga babae. Kaya kumukuha rin yung iba dito kasi after 7 years, mako-cover na yung pre-existing illnesses, dreaded diseases, and ang nagustuhan ng karamihan, kapag hindi ka nagkakasakit kasi, may investment component siya. So, yung benepisyo mo, kung hindi mo nagagamit, may 10% compounding interest, no? So, again, based to sa plan type. The higher the plan type or the higher the plan, the higher the benefit or interest. Okay? So, paano yan, Ms. Roanne, no? Nag-mature na yung plan ko. Ito yung after 20 years. Good as cash na yan. So, sa first 20 years, hindi pa tayo pwedeng mag-withdraw. Pero yung lahat ng pondo natin na nag-accumulate, pwede natin gamitin for our healthcare-related expenses. And, may tinatawag na long-term care benefit. Ito yung base sa plan type. So, mamaya magsasample tayo. May tinatawag na long-term care benefit. Ito yung maging sakitin ka during that 20 years, may makukuha ka pa rin na guaranteed amount. And bonus, ang kagandahan dito sa Kaiser long-term natin, kapag hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, diba? Dahil may short-term usually ang tao, so may bonus, ibabalik yung premium or return of premium, no? So, up to 85% yan, ibabalik yung binayad mo, which is nagiging savings ng mga nag-i-invest.
So, para mas makikita natin yung computation, may sample tayo dito. At the age of 30, nag-start yung member, no, na mag-Kaiser. And then, for example, yung maliit na plan, 30,000 per year. So, ang coverage niyan sa term insurance, sabi nga natin, meron tong 20 years na life insurance, 225,000. And then, ang contract price niyan, dahil 7 years to pay, so 30,000 times 7 years, naging 210,000 yung contract price. So, sa binayad natin na 210,000, ang projection niyan sa maturity, yung maturity value niya nasa 583,000. So, ito yung kung wala kang nagamit sa mga benefit mo. And, kung i-compare natin, halos triple yan, no? Kaya, ito yan, no? 583,000 minus 210,000, 373,000 yung naging income ng ating fund. And then, kung i-compute natin, 8.8% yan per year. Okay? So, of course, sinasabi nga natin, the higher the plan, the higher the benefit. So, for example, 60,000 per year yung plan mo. So, 450,000 yung term insurance, yung life insurance. So, again, 60,000 times 7 years, 420,000 yung contract price. Ang maturity value niya nasa 1.1 million. So, ito yung after 20 years, ito yung projection. And ang kinita niya, no, 1.1 million minus 420,000, 680,000. So, again, 8.8% per year yung base sa computation natin. And kung i-compare natin, no, kasi ako mahilig din ako mag-save dati. Kaya lang sabi ko nga, medyo maliit yung interest. Kaya naghanap ako ng ibang pwedeng paglagyan. So, pag nag-save tayo ng 60,000 per year, sa loob ng 16 years, kung i-compute natin yan, nasa 960,000 lang. So, mas maraming kumukuha sa Kaiser kasi dito kasi 16 years ka nag-ipon pero dito 7 years ka lang naghulog. May projection ka na 1.1, 'di ba? So anong gusto natin? 16 years tayo mag-iipon o 7 years lang. So paki-type nga 16 kung dito tayo para sure, 'di ba? O dito tayo sa 7 para bukod sa may investment na tayo, may healthcare pa, may life insurance. Pang-apat na period. So tutuloy tayo dito sa long-term care period kung hindi pa natin kinuha yung fund natin after 20 years or on maturity. So, may option kasi tayo sa maturity na kunin natin lahat or hindi muna natin kukunin lahat or pwedeng kalahati itira natin. So, kung ano man yung kalahati na natira natin or kung hindi naman natin kinuha lahat, ito yung mangyayari sa long-term care period. May 3 to 10% compounding interest yung fund natin. No, kagaya kanina sa 60,000 per year, may 1.1 million ka. So kung hindi mo kinuha, meron niyang interest, no? And yun ang nagustuhan ng iba kasi at least kapag nagre-retire sila, kung di pa naman nila gagamitin sa healthcare, nagko-compound lang yung pera nila sa investment component. So, tignan natin, no, napakaganda talaga mag-start na maaga. Kasi kung nag-start ka at the age of 30, 30,000 yung annual premium mo, 7 years ka naghulog. So, ang gagawin natin dyan, kung itong 583,000 mo after 20 years, hindi mo pa kinuha, on the 21st year, may 58,000 yan na interest kung 10% ang kinita. And then, based sa 10% compounding interest, pag edad mo ng 60, nasa 1.5 million na yan. No? Kung kumikita na naman ng 10%, may monthly passive income ka na 12,000. Diba? So parang additional sa pension mo. Diba? So again, ito yung money working for you. So paano pa pag malaki yung ating investment, 60,000. So 1.1 after 20 years, 10% of that is 110,000. So, di ba, at least pagka nag-senior ka, meron kang 3 million. And kung may 10% na naman yan, 300,000, kinukuha mo na lang yung interest ng fund mo, 25,000 per month. Di ba? So, pandagdag mo pa to sa SS mo or kung may iba ka pang investment and savings. So, again, ito yung mga benepisyo natin
sa Kaiser, yung accumulation period, yung extended period. So, ito naman yung maturity na pwede na natin kunin yung fund. At kung itutuloy pa natin dito sa long-term care period, again, may interest yan, may investment ka na, meron ka pang healthcare. Okay? So, marami tayong Kaiser plan type. Actually, from K45, the lowest is K45. Hanggang K1 million yan. So, ang pinakita lang natin dito, up to K200. No? So, ibig sabihin yan, kung 10 years old to 40 years old ka, pwede ka pa dito sa K45 and K50. So, eto kasing Kaiser is, ang monthly niya nasa 2,647 lang per month kung mababang plan. So, yung K50 naman nasa 2,941. So, eto pwede ka pa dito kung nasa edad 10 to 40 years old ka. Ito yung minimum plan, no? Pero pagka nag-edad ka na ng 41, no? Ito na yung minimum plan para sa'yo, K60, nasa 3,529. Kaya pa rin, no? Per month. And kung K75 naman, pag nag-edad ka na ng 51, no? 51 pataas, nasa 4,412 per month na yung minimum plan natin. So again, the higher the plan, the higher the benefit. And makikita na natin dito yung magkano yung insurance, magkano yung projection niya after 20 years, magkano yung babayaran mo. Even sa mga annual, no, may on top of that, pwede ka rin mag-spot cash. So, ibig sabihin, yung bayad mo na yung buong kontrata, hindi mo na siya hinulugan or installment. Ito kasi yung installment, pwede ring one-time payment. Okay? So, bakit maraming nag-i-invest sa Kaiser? Kasi bukod sa long-term healthcare to, no? Tingnan natin dito. Kung nagsisave ka ng 60,000 per year, no? For 20 years, may 1.2 million ka. 'Di ba? Pero dito kasi sa Kaiser, 7 years ka lang mag-iipon ng 59,321 per year. Yung sa sample natin kanina na K100, no? So, 1.2 million yung projection yan after 20 years. Pero 7 years ka lang naghulog. Pero may long-term healthcare ka for 20 years or more. 'Di ba? Even beyond 61 ka na, basta may fund ka pa sa Kaiser, may healthcare ka pa rin. So again, meron kang 7 years, no, na benefit dun sa napag-usapan natin. After mo makabayad, meron ka pa ring long-term healthcare. And for 20 years, may life insurance ka. Kung hindi mo nagagamit yung healthcare mo, may investment ka nag-grow. So, kaya itong fund natin dito, naging 1.2 million yung projection. So, bakit marami nag-start sa Kaiser? Kasi nadja-jumpstart na yung financial foundation natin, no? Sa halagang 3,000 per month, sa halagang 5,000 per month, nagkakaroon na tayo nito sa alkansya natin, healthcare, life insurance, and investment. So again, 3-in-1 yan. Kaya nga sabi ni Daniel Padilla, ang aming ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. No? So to know more, you can visit the website, yung bit.t/about Kaiser benefits. And sabi nga ni Jack Ma, buying insurance cannot change your life, but it prevents your lifestyle from being changed. An illness can wipe up an entire family savings that they have saved for decades by the medical bills. So you will not turn bankrupt because of buying insurance, but you will cause your loved ones to turn bankrupt if you don't. So, itong Kaiser, isa na rin kami sa nakaklaim, no? Sa Kaiser kasi namatay yung brother ko noong 2019. And nakatulong yung fund na nakuha namin yung Kaiser niya. May iba pa kaming investment na kinlaim, insurance. So, yung fund na yun na nakuha namin, ginagamit na yun ngayon ng parents ko para sa retirement nila. And bago siya namatay, syempre na hospital siya. So, grabe, 200,000 plus yung bill niya. 'Di ba? So, buti may healthcare siya. So, ang bigat nun kasi pag sinolder namin lahat yun, sobrang laki nun. 'Di ba? So, yun yung sinasabi na investment din talaga natin ng healthcare. Okay? To know more about Kaiser, pwede mo po i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano,
Pwede rin sa WhatsApp or email me at roan.capistrano@gmail.com.